Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End Time Events. 1 ng Nobyembre. Tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagbasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita. Ang Yeshua Messiah Fellowship ay hahatid sa inyo ngayon ang The 7 Great World End Time Events, ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayaring darating sa panahon ng Third Era. Mula sa mild tribulation or the beginning of birth pains, Matthew 24 verse 8, tungo sa Great Tribulation ng Ezekiel 30:2-3 and Matthew 24:21, Marcos 13:1, Lucas 21 verse 23, ang buong aklat ng Revelation at ang unang pitong silyo at pangalawang pitong trompeta na mababasa sa Revelation chapter 8 up to chapter 7, verse 11, up to chapter 16, verse 17, and chapter 18. At ang pitong bowls na babasa nga rin sa Revelation chapter 16. Ang pangatlo, kung saan ang white throne judgment, Revelation chapter 19, verse 11 up to 18. And number 4, and the battle of Armageddon, Revelation 19, verse 21. Revelation 19:19-21. And number 5, reign of Yeshua on earth, yet 1,000 years. Revelation chapter 20, 2 verses 6, 5, 6. Number 6, release of Satan and the final battle against his forces and by Yeshua against them. Revelation chapter 20, verses 7 up to 10. Number 7, and the last, the eternal state, na mababasa din natin sa Revelation chapter 21, verses 2, chapter 22. Wala po muli tayong ngayong Gospel News Broadcast, katulad po ng akin ng sinabi sa ngayon, no? Gawa ng atin pong bibigyan daan ang buong topiko ng buong manababasa sa buong aklat ng pahayag o revelation. Waring atin na po itong tuloy-tuloy na ibubunyag ang buong aklat. Buksan ang aklat ng pahayag sa kadahilanan na ito na ang tamang panahon na sinasabi sa aklat ng Daniel 20 verses 9 to 10 na nagsasabi kay Daniel na isara muna
ang aklat dahil ang mga tinutukoy niyon ay para sa mga huling araw. At narito na nga po tayo ngayon sa mga huling araw. Katulad ng akin na pong nabanggit na ang pasimula ay ang beginning of birth pains sa Matthew 24 verse 8 na kung saan ay pinarating o sinabi na rin ng ating mahal na Mesiyas na patungkol sa mga parating na kung saan nung siya'y nabubuhay pa, no? Year 3 up to year 33 ay hambing natin ngayon. Ngayon ay 2024. So, ibig sabihin, makulang-kulang 2,000 years, no? 24, 33. So, mag 2,000 years old na ang mga propesiya na ito na ngayon pa lang nagpasimula. Walang iba, ngayon pa lang nagsisimula na. So, sa unang nabanggit, no, na sa beginning of birth pains, no, na kung saan patuloy kong tinutukoy na ngayon, no, na ating mababasa nga ang ating Matthew, ating references na patuloy na natin binabasa at patuloy kong pinapabasa sa inyong mga sariling mga Biblia, ang Matthew chapter 24 at ang Luke chapter 21 ay basahin na ninyo sa inyong mga tahanan. Ito ang narito na. Narito na tayo sa mga panahon na yon na kung saan ang patuloy na ating naririnig na mga balita, ang mga sinyalis ng mga araw na sa himpapawid na makikita natin, maririnig natin sa ating mga Facebook, no? Bigla na lang mapapakita ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar na para bagang pagkatapos sa isang lugar, narito na naman, magpapakita na naman itong mga tumutunog na tila para bagang mga trompeta, no? Hindi maintindihan. Marami ang hindi nakauunawa sa mga pangyayari na gaganap ngayon dahil wala nga po silang alam na kung ano nga ba ang sinasabi sa ating kapanahunan na ngayon na nga ang first seal sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2 na ang unang silyo na sinasabi na puting kabayo na sumisimbolo ng puting kabayo, no, na kung saan na sinabi doon sa verse 2 1 to 2 verse 2 ay sa Revelation, basahin natin, no? Basahin natin ang Revelation ulit. Dahil ang aking tatalakayin sa ngayon ay patungkol sa Great Tribulation dahil medyo natalakay na natin ang iba, no? Ang iba sa ating sa mild tribulation sa panahon na natin sa ngayon na akin na pong maraming bisis na ipinarating sa inyo. So, focus tayo ngayon sa pangalawa, no? Ang Great Tribulation na sinasabi din sa aklat ng Ezekiel chapter 30 verses Ezekiel, basahin natin. Ezekiel chapter 30. Pwede tayong makisabay sa ating pagbabasa, no? Sa habang ako nagbabasa dito, pwede na ninyo kako akong sabayan, no? Sa Ezekiel chapter 30 verses 2 to 3. Narito. Ezekiel, sabi rito, anak ng tao, magpahayag ka. Sabihin mo sa kanilang ito ang ipinasasabi ko. Matinding kapighatian sa araw na iyon ang darating, sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Magdidilim ang ulap sa araw na iyon, araw ng paghukom sa lahat ng bansa. Kung kaya, maliban dito sa Ezekiel
30, 2 to 3 ay yun din ang ating mababasa sa Matthew 24 verse 21 na ang sabi nga ito patungkol sa Great Tribulation sapagkat verse 21 ng Matthew 24 sapagkat sa mga araw na iyon ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Yahweh, mga araw na iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ni Yahweh ang mga araw na iyon. Kung kaya't, muli natin basahin pa ang isa pang verse o aklat. No? Mayroon pang isang aklat sa Marcos 13 verse 1. Mark 13 verse 1. Ito rin ang kanyang sinasabi. Nang palabas na si Yeshua sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Yeshua, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusto yan? Walang batong magkakapatong na matitira dyan, magigibal lahat dyan." Itong mga salita na ito ay mababasa natin sa sa chapter 6, last verse, na kung saan mababasa natin sa Revelation. Basahin natin ang mga verses na ating nabasa. Basahin natin sa mga end part ng Revelation na sabi, "Nagtago sa mga yungib na bato." Sa verse 15 ito ng Revelation chapter 6. Revelation chapter 6 verse 15 na sabi, "Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero." Verse 17, "Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito?" Yon. Ang sabi doon na dito, sa ngayon, marami kasi ang mga mayayaman, hindi nila alam. Ang tanging alam nila na pag sumiklab ang giyera na nuclear na ang gamit, ay kailangan nilang magtago sa mga yungib, magpapagawa sila na ngayon, ginagawa na nga ngayon yan. No? Kung ating makikita ang mag-research tayo sa Google, makikita natin na yung nagkanya-kanya ng tayuan ng mga building na pailalim. Alam niyo po yung mga building nila na tinatayo na pailalim, ay kumpleto doon. May hospital, may supermarket, mayroong pharmacy. Mayroon, kumpleto sila doon. Ang alam nila, sa takbo ng panahon na ngayon na nababasa nila, ang maaaring kahihinatnan ng mga pag-aalyansa ng mga bansa na pilit na inililigtas ng Amerika ang mga nasyon, ang mga bansa na gumagamit pa sa ngayon ng dolyar, no? Kasi ito, ang mga kalaban naman, ang inaano naman nila yung magiging digital na ito, no? At maraming tumatangkilik, no? Na mga bansa na maging digital na ito. So ibig sabihin, ang ekonomiya, ang Amerika, dahil dolyar ang ngayon na internationally na ginagamit ng marami ang dolyar,
na magkakaroon ito na ng problema, no? Kasi digital na nga, ibig sabihin wala na, hindi na magagamit ang dolyar, di po ba? Wala na. So, magkakaroon nga ng problema, kaya pilit na inililigtas ng Amerika ang mga bansa na tumatangkilik pa sa mga ganitong mga gamit, no, sa ekonomiya, no, sa mga bansa na kung saan ngayon ang gamit ay dolyar. At maliban dito, yung bang nababasa din nila, no, ang mga pangyayari na katulad nito, nakikita nila nagsasanib-sanib ang mga bansa, no, saan kakampi ka dito sa BRICS o kakampi ka dito sa mga democratic form of government, no, mga malalaya na mga bansa. So nagkakampi-kampihan, nagpupurma-purma na sa ngayon sila, no? Kung tinatangka na salakayin ang isang bansa, no? Katulad ng Taiwan, ng Pilipinas, no? Na naririnig sa mga balita, no? Pilit na nagpapadala talaga ng puwersa ang Amerika at ang mga kalyansa. Pero hindi natin alam ito kung ano ba ang mga behind the agenda nila, o nagpapalabas lang ang ibang bansa, o ginagawa nila na salakay dito, salakay doon, salakay doon, salakay dito. So ang Amerika nagkakalat na ng pagpapadala ng mga persa. So hindi natin alam kung nililigaw na lang ito ang Amerika o anong ginagawa dito nun. Nililigaw na lang para pagkadating ng kung ano man ang kanilang purpose na upang humina ang Amerika, kasi hindi sila makakilos kapag nandiyan pa yan, dahil pag hindi yan humina, hindi talaga sila makakakilos ng malaya. No, ang mga ibang bansa na nag-allied ngayon. So, kung sa gayon, yun na nga rin, ang mga mayayaman, babasa nila mga ganitong mga pagkilos ng mga pwersa ng mga bansa na nagsasanib-sanib, at nakikita nila na magaling ang Amerika dahil sa gamit na minsan akin na din i-broadcast dito ang paggamit ng microchips na may hawak ngayon ng pinaka-advanced na ang teknolohiya na ang microchips ay gamit ay yung Amerika ang mayroon noon. Kaya kung makikita mo, nakikita nila ang mga pagkilos, no? Kahit nga yung pag-ikot ng China doon sa umikot ng ganun specific talaga, nakikita nila, pati yung ang takbo nito nakikita nila. So nahuhuli nila, ibig sabihin. Pero ano ang gagawin nito? Kundi ang mga mayayaman parang nakakaani-aninag sila, no? Magawa sila ng mga building pailalim, no? Pailalim para doon na sila magtago. Ito nga nababasa natin na sinabi nga ng ating nagtago sila sa ganung mga kuweba, nagtago sila sa mga ganun na mga kanilang ginagawa, pero sabi lilindol na malakas, matitibag yung kung ano man ang kanilang ginagawa, pero ang kanilang inaasahan dyan yung makapagtago sila na pagdating ng mga gagawin na mga armas, o kung hindi sila makuha-kuha sa ganon, o di gagamit ng nuclear, no? So, yun, naghahanda yung mga mayayaman na ito na magligtas sa kanilang mga sarili na lamang, no? Na pauna na sila, na gagawin na. Ang iba naman yan ng mga units ay binibinta din sa kapwa nilang mga billionaires. Kaya, panay ang paggawa na pailalim ng mga building, no? Kasi sino ba naman ang maayaw kung ikaw ay isang bilyonaryo? Kompleto sa loob, may hospital, may supermarket, mayroon doon pharmacy, mayroon ano pa ang iyong hanapin, nandun lahat. So, komportable ang buhay kapag ito ay mayroon kang tinatawag na maka-avail ka nitong mga kanilang ginagawa, pero hindi, sabi ng mahal na Mesiyas na madudurog, no? Madudurog ang mga bato. Sabi niya, walang papatong sa kapwa bato. Ang lahat ay madudurog ayon sa kanyang sinasabi. So sa Great Tribulation, basahin natin ang chapter 6 ng
chapter 6 ng Revelation, chapter 6 verse 7. Tingnan natin ang Revelation chapter 6 verse 7. Nasa Great Tribulation na tayo ngayon, dalawang silyo na tayo. Nasa pangalawang silyo, Revelation chapter 6 verse 7. Arito, nang alisin ng kordero ang pang-apat. Pangalawa, amen. Revelation chapter 6 verse 3. Nang alisin ng kordero ang pangalawang silyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika, isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Yan. So, nandito nakasulat na nakasulat sa Revelation chapter 6 verse 3 and 4. Pangalawang silyo ito. Kasi ang una ay yung white, puti na kabayo, no? Puti. Nagsisimbolo ito ng mabuting balita, huling hudyat sa mabuting balita na ang taglay ay ang taglay ay ang pangalan na personal na pangalan ng old ancient name, ng Hebrew name nila, ang Yahweh at saka Yeshua, na kung saan inilalabas ito dito ngayon sa Mount Tribulation, bago ang Great Tribulation, dahil nga katulad ng akin ang nabanggit sa inyo noon, ay ito ay gagamitin na tatak sa Great Tribulation. Kasi bakit ba kailangan tatakan ang mga may salita na naiwan sa rapture, no? Naiwan sa rapture. Bakit sila tatatakan? Sa tindi ba naman ng kahirapan kapag natatakan ka, baligtad ka, kung saan ka lulusot, saan ka man matilapon, kung saan man, ano man ang nangyayari sa'yo, ay may silyo ka. Ibig sabihin, tiyak ang iyong kaligtasan. Ganon yon. Kaya, sisilyuhan nga ang mga sa kanya, no, manampalataya na sa pagsundo, sa pag-agaw na hindi sila ibig sabihin sa pag-agaw na hindi sila nadagit, no, hindi sila naagaw, maring hindi sila naging sa oras na yun, no, hindi sila handa, pero mayroon silang mga salita, no, meron silang mga salita. Kaya lang, hindi sila naagaw o nadagit. Sa kadahilan na rin na yung hindi sila nga naging handa, hindi sila nadagit. So, maiiwan nga sila. So, ang gagawin ay maglalagay na lang namang sa kanila ng tatak. Upang kung saan ka man matilapon, nakabaliktad-bagliktad ka man, may tatak ka ng Yahweh at saka Yeshua sa noo. Minsan akin itong pinaliwanag sa inyo na pinatunayan natin mula sa mga bersikulo na ang tatak ng pangalang Yahweh at Yeshua ay gagamitin na nga sa Great Tribulation. Kung kaya't, kasi yun ang kaligtasan na gagawin nila sa Great Tribulation. Kasi mahirap. Hindi talaga, walang maliligtas kung hindi malalagyan ng tatak. Kasi ang tatak ay kahit paanong mangyari, maano ka man, mababalik ka pa rin talaga sa kanya. Hindi ka talaga matuloy-tuloy na mahihiwalay. So, yan ang ibig sabihin na kailangan na ang tatak during Great Tribulation na hindi ka makasama. Pero, alam mo, itong ating aralin ngayon, pansinin ninyo na kung gusto mo, wag na lang antayin yung tatak, no? Ang antayin mo na lang ang rapture, ang pag-agaw, kasi mas safe ka dyan. Oo nga, may safe ka kasi mayroon kang tatak, no? May tatak ka okay, safe ka. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga dadanasin mo na kasabay doon sa Great Tribulation ay hindi ordinary. Ito na nga, ang mga mayayaman na nagtatago sa mga bato, sa mga yungib, nagsasabi na takot sila, no, sa kanilang sitwasyon.
na kinalalagyan. Na kahit pa sila nakatago, takot sila kasi yung paglindol lang na parang dudurugin na ang ganitong mundo sa lakas ng lindol. So hindi ka komportable sa ganitong mga season. Ngayon panahon pa naman. May panahon pa magbasa ka diyan ng Bible, no? As makinig ka sa mga pangangaral ng mga ministers diyan. Tapos mga elders diyan, no? Pakinggan natin ang mga salita upang kayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. No? Kaya, sa verse 4, sabi dito, sa verse 5 ng Revelation chapter 6, ay narito na tayo sa pangatlong silyo ng alisin ng kordero. 7 kasi ito, no? Unang 7 silyo. Verse 5 ng Revelation chapter 6, nang alisin ng kordero ang pangatlong silyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim. No? Kanina, ang una ay mild tribulation, sa atin ngayon, nagsimbolo ng puting kabayo. Pangalawa, pula, digmaan, sabi. Tapos ngayon naman, anong kulay uli? Ang kabayo ay isang kabayong itim na naman. Pangatlo, ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. Verse 6, may narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. No? Ibig sabihin, tinutukoy dito yung tagutom. No? Ang nagsisimbolo ng kabayong may kulay na itim. No? Sinasabi dito na nang buksan ng kordero ang silyo na pangatlo ay lumabas, no? Isang kabayong itim na nagsisimbolo ng tagutom, na malawakang tagutom ng buong mundo. Biro mo, magtatrabaho ka daw, sabi dito, isa lang na takal ng trigo ang buong maghapon. O paano mo yan pagkakasyahin kung may marami kang anak? Paano? Ayun, sinabi na nga kanina, nabasa ba natin yun sa Matthew na kawawa ang mga nagdadalang tao o kaya may maliliit na anak. So, ganun. So, mayroon na dito sinasabi na malaki ang tagutom. No? Pangatlong silyo. Basahin natin ang pang-4 na silyo kasi 7 ito. Ang unang 7 silyo nang alisin ng kordero ang pang-4 na silyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, halika, isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot, at mababangis na hayop sa lupa. So, syempre, taggutom, Syempre, yung mga hayop, di ba, paggutom yan. Yung mga hayop na mababangis galing sa bundok, babaan na yan sa paghanap ng pagkain, no? Pati na yung mga tao, harapin na nila, yung mga ganun, no? Mahirap yung mga panahon na yun. Kaya nga nagsasabi ang mahal na Yeshua, no? Na may matinding kahirapan na hindi pa nangyari noon. At kung maganap man ito, hindi na muli pang mangyayari uli, sabi, kailanman. So, ibig sabihin, nakalaan talaga ito sa Great Tribulation mapangyayari. Tapos, dito sa verse 9 naman ng Revelation chapter 6, nasa 7 pa rin tayo na silyo. Nang alisin ng kordero ang pang-5 silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana
ang mga kaluluwa, no? Nakita ko sa ilalim ng bangbana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Yahweh, no? At dahil sa patutuo. Verse 9, sa salita ng Yahweh at dahil sa mga patutuo, no? Mga kaluluwa ito, ibig sabihin mga patay na ito, no? Mga patay na ito na sa panglimang silyo ng binuksan niya, nakita doon sa dambana, no, ang panglimang silyo, ang mga kaluluwa ng mga namatay na pinatay na sadya dahil sa salita ni Yahweh. Ito na yung mga naiwan, no? Mga naiwan sa rapture na hindi nakasama sa rapture. Kaya tingnan mo, nung pinatay sila doon sa Great Tribulation at doon sa silyo na panglima, nakita ni Apostol Juan, no? Ang mga kaluluwa, na ibig sabihin mga pinatay sila dahil sa salita at patutuo. Salita ni Yahweh at mga patutuo nila. Yon. Sa panglima yon, nakita sa dambana, ibig sabihin sa ilalim ng dambana na nandudoon sila, ang mga kaluluwa. Dambana ito na kung saan sa templo na may dambana, yon nakita nila dahil sa patutuo. Maring ito ay sa heaven, no? Nakarating na sila doon, na nandoon na sila sa ilalim ng dambana, na nandoon sila, nakaipon sila doon, na nakita ni Apostol Juan ang pangalimang silyo ng buksan. Nakakikita siya ng mga kaluluwa na mga pinatay during Great Tribulation, na dahil sa patutuo nila at sa kanilang pananampalataya doon sa malakihang pag-uusig during the time of Great Tribulation. Kasi kung hindi ka rin susunod doon sa Great Tribulation, ay talagang mauusig ka doon. No? Bawa, ikaw ay patuloy na nagpapatutuo ka, na nahuli ka dahil hindi ka man sumasali sa isang pamunuan o ano pa mang pamunuan mayroon sa Great Tribulation, hindi ka sumasama o di pinapatay doon sa Great Tribulation, ang mga ganon. Ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin, so kasabay doon nung makita ni Apostol Juan ang mga kaluluwa ng mga pinatay na mga believers, no, during Great Tribulation, ang sabi do, nag-i-intercede sila, no? Nag-i-intercede. Nakikiusap sila doon, nananalangin sila doon sa ilalim ng dambana. Panay ang panalangin nila doon. Ang sabi nila doon sa ating Mesiyas, gaano pa katagal bago ninyo hatulan, parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Sabi naman, so nag-i-intercede sila doon. Ay, pinatay kami ng mga tao doon dahil sa aming mga patutuo. Yun. Pagkailan mo pa ba sila parurusahan? Sabing ganyan. At puting kasuutan, no, sa verse 10 ng chapter 6 ng Revelation. Sabi, binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila at sinabi na magpahinga ng kaunti pang panahon. Yon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin din tulad nila. So, ibig sabihin, hindi pa ang sukat ng mga believers o mga naiwan, no, sa Great Tribulation, hindi pa abot sa numero nila ang mga pinatay. So, inaantay pa ang mga papatayin pa during that Great Tribulation. Kung kaya, tayong mga nandito na ngayon sa ating mahal na Yeshua, huwag na tayong atrasabante, abanti tayo, no? Kung ano man ang yung natutunan na mga salita, no, ng mahal ni Yeshua na kay nakakilala, tumanggap sa kanya,
huwag ka nang parang atras, abante. Sabi, di ba? Sabi nila, abante. So, kung ikaw nanghihina ngayon, huwag mo nang antayin pa pati mga ministers dyan, mga pastor, balik-balikin mo pa, antay ka pa. Alam mo, hindi pwede yan eh. Hindi yan. Hindi pwede yung para ka nang bibibihin, no? Hindi pwede yan. Maawa ka naman. Hindi, at saka hindi pwede talaga, no? Hindi ko yan ina-advise, no? Na gaganunin natin ang mga ministers ng mahal na Yeshua. Hindi. Kasi bakit? Mula sa simula, hindi mo baga nakita doon ang aklat ng Genesis na nung tinitempt na si Eva, no, na ganire, sabi na ng Satanas, totoo ba na hindi ka yung pinapakain niya itong mga bunga na ito? Totoo ba? Sabing gano'n, no? Kinukulit si Eva. Dahil sa pansarili na ano ni Eva, ay hindi na niya nagganap yung kalooban ng Malayawe. Ang ibig sabihin na, ang pagkukusang loob, yung free will na kung tawagin doon, di ba? Yung free will natin, alam mo, kung interpret natin yung free will, yan ay kusang loob. Simula pananghikahin ng mundo hanggang sa dulo nito, ang pagkukusang loob ang tinitingnan sa atin yan. Hindi ako kumbinsido diyan sa pero hindi ako kumbinsido yung mga kapatiran natin na nagmama kung ano-ano pang mga matagal, antay na sasabihan, naman ganun. Wala kang kusang loob. Yun ang hinahanap. Kung pilitin ka man ng mga ministers tapos wala ka palang kusang loob, wala rin yan sa harapan ng mga ni Yeshua. Kasi sa simula pa man, kusang loob nang hinahanap sa atin. Nagkukusang loob ka pagdating ng worship, magkukusang loob ka, maghahanda ka na dahil darating na ang panambahan, no? Kusang loob, maliligo ka na, kusang loob na pupunta ka na, kusang loob, mag-join ka sa mga ministry, kusang loob na mag-join ka sa mga ministerial dyan, kusang loob. At doon, tatapos tayo, no, sa ating pansamantalang, ating tatapusin itong ating unang, kasi lahat ito pag-uusapan natin, pag-usapan natin to lahat. Kasi pansamantalang inalis muna natin ang radio news, gospel news broadcast dahil pagbigay daan sa aklat ng Revelation dahil napakalawak ito at napakagandang aralin ito na dapat alamin natin na hindi tayo ba yung parang baliwala. Sa ngayon, naakala mundo ngayon ay ganito pa rin yung dati. Hindi ito. Nakita mo na kung mayroon kang Facebook dyan. Panurin mo yung mga trumpeta nagtutunugan na doon sa iba't ibang bansa sa atin. Sa Mindanao yata parang mayroon na dati dito. Hindi pa naman natin naririnig. Nagtutaka lang sila kasi pag nag-a-appear yung mga ganitong mga trumpeta, naririnig nila sa kalawakan, ay mamaya-maya, ng ilang araw lamang, mayroon ng baha. Meron na kung ano-ano nakikita. May lindol. No? Parang sinasalagang pag yan, ang trumpeta tumunog, maibig sabihin yan. No? Kaya, pansamantala, mamaya habang mayroon tayong patutugtugin ng mga awitin, pakinggan niyo mga awitin natin. No? At saka natin ipagpapatuloy ang ating talakayan sa buong aklat ng Revelation pang makita natin nasaan ang the 7 great world and time events. Over every heart and every mind,
'Cause I know there is peace within presence. I speak Yeshua. Just want to speak the name of Yeshua. So every dark addiction starts to declaring there is hope and there is freedom. I speak Yeshua. Your name is power. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Yeshua over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Yeshua. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Yeshua from the mountains. Yeshua in the streets. Yeshua in the darkness over every enemy. Yeshua, I speak the holy name, Yeshua. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, in the darkness of every enemy. Yeshua, for my family, I speak His holy name, Yeshua. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness over every enemy. Yeshua for my family, I'll speak His holy name, Yeshua. Over inside to with depression, I speak Yeshua. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. At ngayon, ituloy po natin ang ating magandang sapin, no? Ang panglima na silyo na bubuksan. Balik natin yung panglima na tinalakay natin bago tayo nagpatugtog. Ibalik natin muli ang silyo na panglima. Babasahin para sa atin ni Sister Nora. Verse 9. Nang alisin ng kordero ang panlimang silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga minatay dahil sa salita ng Yahweh at dahil sa pagpapatuto nila rito. Sumigaw sila ng malakas, O Yahweh, makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pala katagal bago ninyong hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Verse 11, binigyan ng puting
kasuutan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pag panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa ang lingkod na patayin din tulad nila. So, doon sa panglimang silyo, nakita natin ang ginawa, nandun sila sa ilalim ng dambana, yung mga pinatay na mga mananampalataya na naiwan doon sa Great Tribulation dahil sa hindi nila pakikipagkaisa doon sa anumang pamamalakad na mayroon na sa darating na panahon during Great Tribulation. Dahil dito, nung mahuli na sila, pinapatay sila. So ngayon, naantay pa ang ilan bilang pa muli na papatayin din na katulad nila. Sa intercession nga nila, nabasa natin, na naapila na nila doon sa trono, no? Nandoon sa may dambana, sa may trono, na kung kailan pa ba parusahan ninyo yung mga pumatay sa amin, 'di ba? So, ngayon, ang sinagot sila na mag-intay ng sandali. At dahil ang pag-iintay nila, dahil sa kulang pa ang mga bilang na papatayin na tulad sa kanila. At ang pang-anim sa 7 silyo, ating basahin muli mula sa verse 12, 13, and then 14, no? Hanggang sa 17. Tingnan natin, no? Sa verse 12 hanggang sa 17. Verse 12. Pakinggan po natin. Verse 12. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na silyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim, na kasing itim ng damit. Panluksa at ang buwan ay maging kasimpula ng dugo. 13. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot ng bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas ng hangin. Verse 14. Naglaho ang langit sa paraang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Verse 15. Nagtago sa mga yungib ng bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo na mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. 16. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan niyo kami at ikubli ninyo kami sa muka ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. 17. Sapagkat dumating na ang kilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. Nakita na natin, no? Kinakausap na nila, no? Yung mga nagtago sa yungib ng mga bato, kinakausap na nila, pati yung mga bato sa tindi. Siguro sa tindi ng takot, sa tindi ng kaba, no? Kinakabahan na sila. Dahil dito, doon sila nagtago nga sa bato, doon pa lang sa Matthew 24 verse 1 to 3, sinabi na walang papatong na sa kapwa bato. Ang lahat ay idudurog. So, yan, kinakausap nila ang mga bato, natatabunan sila, itago sila. Yun nga ang dudurugin nga Paano ka makapagtago? No, kasi yun, ang Great Tribulation ay ipinarating nga ito
Kaya nga natin tinatalakay ito para malaman natin ano ba ang nakahanda, ano ba magaganap pagdating ng Great Revelation na sinasabi ng Biblia. Kaya atin itong aralin, hindi para sa atin lang, kundi para na rin sa ating mga anak na ihanda natin ano man ang mangyari dahil alam ko mayroong malaki pang kasaganaan na darating sa ating kapanahunan eh. Ang programa nga nila 6 years, so 2030 yan ang programa na ipapatupad na ang pagkasaan na sa ayon pa sa kanila walang maiiwan na isa na maghihirap, ang lahat ay dapat managana. So kahit pa dumating ang mga panahon na ito, wag tayo magpapalinlang, no. Matsagana, sige, kasi tinulong man sa atin yan, di ba? Sige. Tanggapin natin. Tulong yun eh. Ngayon, alam mo ba, wag ka lang mawawala sa presensya ng mahal na Yeshua. Wag. Mananalangin ka kahit sa gitna ng kasaganaan, gitna ng mga happy-happy, manalangin ka dyan kasi baka bigla sa oras na yan dumating, hindi mo alam. No, di madadagit ka, di ba? Ganun. So, nasa ano na tayo, Nasa pang-anim na silyo. Kasi ang pang-pito ay may post dyan eh. Magpo-post dyan. Ang pang-pito, bago magpang-pito yan, mayroon niyang post dyan. May magaganap pa dyan. Bago dumating sa pang-pito. Kasi ang pang-pito ay preparation yan sa 5 naman na trumpet. No? 5 trumpet. Preparation yan. Preparation ang pang-pito na silyo. Preparation na para ilabas na ang 7 na trumpets ng 7 din na angels. Kaya po, atin pong patuloy na ating pakinggan, no, ang ating ang mga balita na katulad nito, no, mga talakayan katulad sa aklat ng Revelation, dahil kung po tayo kunting mga minuto, no, tuloy natin ang pagbabasa sa Revelation chapter 7, no, kasi ang ganda, akala mo ang ganda ng aklat ng Revelation na hindi ito binubuksan, na hindi tinatalakay, pero kung buksan mo ito, ang ganda ng aklat na ito para magkaroon tayo ng kaunawaan sa mga bagay na ito, atin pong isa-isahin ito, no? At hindi naman ito ay patungkol lamang ito patungkol lamang sa mga kaalaman na mga darating na mga panahon na ito na nga pala ang mangyayari, no? Kaya paghahanda na rin para sa rapture, no? Dahil kung malalaman naman natin, no, nga mahirap pala ang tribulation, di ba? At ka pa mag-aambisyon. Ba't mo pa ambisyonin na dumaan ka doon? Nakita na natin, no? Ang mga nagpapatutuo, syempre, kung ikaw ay maiiwan at nakita mo talaga na nangyari pala ang rapture, kung ikaw yung panahon na yun, nagbabackslide ka, marirevive ka. Dahil nangyari diba? So, sabi nga naman na Yeshua, wag sanang dumating ang oras na ikaw ay marirevive sa kanyang pagbabalik. Doon ka palang marirevive. Don't do that. Kaya maiiwan tiyak ka dyan. At wag itaon namang ikaw ay manghina sa kanyang pagbabalik. Dahil tiyak, hindi ka rin makakasama. Ang ma-revive ka sa oras ng kanyang pagbabalik. Nang ibig sabihin na dapat revive ka ngayon na. Ngayon pa lang. Malayo pa. Huwag ka nang mag-trial dyan. No? Alam mo na ang salita. Di pamuhay mo na. No? Sundin mo na ang mga salita niya para yung kaisipan natin. Alam mo yung battlefield ng kaaway, dito tayo sinisiksikan sa ating kaisipan ng kung ano-ano ang mga kademonyo ng mga salita mo, na ginagawa ng kaaway sa ating isip. Kaya lagyan mo yan ng salita ng mahal ni Yeshua. Lagyan mo yan ng ating salita ng ating Mesiyas. Lagyan mo, magbasa ka para mayroon mailagay dyan sa utak mo. Kaya pag nagsalakay ang kaaway dyan, turuan ka ng hindi maganda, turuan ka ng masama, pero kang panlaban. Isa-isa ito Tayo isa-isa ito. Kanya-kanya ito Kanya-kanyang diskarte ito
para tayo makasama sa rapture, okay? Hanggang doon na lamang pumuli tayo. Ang ganda, nasa anim tayo pa lang na silyo, sa 7 silyo. Kasi ang 7 silyo, preparation yan para sa pagbukas ng 7 trumpets. So, walang gaano dyan. Pero, bago mag-7, mayroon pang magaganap. Okay? So, sa susunod, napaka-interesting ng ating topic, no? Ang Book of Revelation, ang The 7 Great World, nasa banda, ang 7 Great World in time events, no? Nakadalawa na po tayo. First, ang Mild Tribulation, and then ang pangalawa, Great Tribulation. Then, pangatlo, ngayon, ang White Throne Judgment. Before that, meron pang bowl na darating. Meron pang trumpets na darating. Okay? At ngayon, nandito na tayo muli sa papaalam at maraming salamat sa lahat na nakinig. Maraming salamat. At muli, makinig po ulit tayo. Magsama-sama po ulit tayo. Salamat. Paalam. Shalom Yerushalayim, Shabbat Shalom. Open my eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, yeah. My heart, yeah. Open up my heart. I want to see you. To see you. Open my eyes, yeah. Open the eyes of my heart, yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open my eyes. Open the eyes of my heart, yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, yeah. Open of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, yeah. Open my eyes. Yeah, I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You are high and lifted up, and you're shining at of your glory. You pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, and you're shining and light